Natagpuan ng isang 19 taong gulang ng babae na pinatay, hubot-hubad, na nagpapahiwatig na siya ay na-rape bago mamatay. Paggamat natagpuan ng maraming mga ebidensya sa lugar ng krimen, nahirapan ng mga pulis na matukoy ang pagkakakilanlan ng pumatay. Hanggang sa kanilang matanggap ang isang anonimong impormasyon na nagpagtanto nila na ang pumatay ay nasa paligid lamang. Kahit na itinuturing siyang isa sa mga pinagkakatiwalaang individual, ang kanyang kilos ay hindi kahina-hinala. Paano ito nangyari? At paano nagawang linlangin ng killer ang lahat? Anong mga taktika ang ginagamit? Ang pangalan ng biktima ay Sonia, 19 taong gulang lamang sa oras ng insidente. Ipinanganak noong ika-13 ng Abril 1984. Lumaki siya sa isang nayon sa Alaska na may populasyong wala pang 600 katao. Gayunpaman, mula sa isang murang edad, hinangad niya ang mundo na higit sa pangarap na makapag-aral sa kolehiyo sa Hawaii. Pagkatapos ng high school, hindi mayaman ang pamilya ni Sonia, kaya kailangan niyang maghanap ng paraan para mabayaran lahat ng gastusin niya sa kolehiyo ng mag-isa. Sa edad na 16, nakipagsapalaran siya sa Nome, isang mas maunlad na bayan sa Alaska. Nagtatrabaho at nag-aaral ng walang pagod sa loob ng 3 taon. Sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap at pagiging matipid, sa wakas ay nakaipon si Sonia ng sapat na pera para ituloy ang kanyang mga pangarap sa kolehiyo. Ngunit, ilang linggo lamang bago siya nakatakdang magsimulang mag-aral, ginahasa at pinatay siya ng isang walang awa na mamamatay tao na sinira ang posibilidad na magkatotoo ang pangarap niya. Ika-10 ng Agosto 2003, isang linggo, inimbitahan si Sonia at ang kanyang kasama sa silid sa isang party na hindi kaaya-aya. Kinabukasan, bandang hating gabi, nagpasya si Sonia na bumalik sa kanyang dormitoryo para magpahinga. Umalis siyang mag-isa sa halip na hilingin sa kanyang kasama na sumama sa kanya. Ang Nome ay may populasyon na mas kaunti sa 4,000 katao. Karamihan ay mga katutubong tao na may simpleng istrukturang panlipunan kung saan karamihan ay magkakakilala. Dahil sa pagiging malapit ng bayan, ay mababa ang antas ng krimen. Nang sabihin ni Sonia na aalis siya para magpahinga, hindi nag-alala ang kanyang mga kaibigan sa kanyang kaligtasan. Hindi nila alam na ito na pala ang huling paalam niya. Kinaumagahan, bumalik sa kanilang dorm ang kasama ni Sonia, ngunit walang nakitang palatandaan si Sonia pagdating ng oras ng trabaho. Wala pa rin si Sonia at unreachable ang phone niya. Inalerto ng kasama sa kwarto ang mga otoridad. Matapos malaman ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, sinuri muna ng pulisya ang tirahan ni Sonia, ang kanyang pasaporte, mga personal na dokumento at mga bank card ay nandoon pa rin na humahantong sa pulisya upang alisin ang posibilidad ng kanyang pag-alis ng Nome. Kasunod nito, sinimulan ng pulisya ang formal na paghahanap dahil sa maliit lamang ang lugar ng Nome, ang mga pulis at mga lokal ay pamilyar na sa lugar. Ito ay nakatulong sa mabilisang pag-unlad sa panahon ng paghahanap. Bandang 9 p.m. noong Agosto 13, natagpuan ng pulisya si Sonia sa isang liblib na kasukalan. Sa kasamaang palad, siya ay naging isang malamig na walang buhay ng bangkay sa oras na siya ay natuklasan. Ang walang buhay na katawan ni Sonia ay nakahandusay sa isang hukay. Hubad at walang panty ang biktima. Ang kanyang katawan at mukha ay puno ng mga pasa. Ayon sa pagsusuri ng forensic, ipinakita na siya ay naging biktima ng panggagahasa. Isang malinaw na tama ng bala sa kanyang ulo ang nagdulot ng kanyang kamatayan. Ang tahimik at maliit na bayang ito ay isa na ngayong lugar na may isang krimen na may biktima at hindi maaaring maging kampante ang lokal ng pulisya na binubuo ng 8 opisyal lamang sa puwersang pulisya ng NOS. Matapos suriin ang pinangyarihan ng krimen, nakakita ang mga otoridad ng malinaw na mga gulong sa malapit at isang piraso ng asul na pintura ng kotse sa isang sanga ng snap tree. Malamang na mula sa isang aksidenteng paggagasgas ng isang dumadaang sasakyan dahil sa malayong lokasyon na halos walang dahilan para magmaneho ang mga tao doon. Paunang hinala ng pulisya na asul na kotse ang ginamit ng salarin.
Isinasaalang-alang ang sexual ng katangian ng krimen, pinaliit ng pulisya ang kanilang pinaghihinalaang lalaki na magmamay-ari ng mga asul na kotse at maaaring may interes kay Sonia. Sa pagtuklas ng mga relasyon ni Sonia, mabilis na hinasa ng mga pulis ang isang lalaking nangangalang Donnie. Ayon sa mga impormante, matagal nang may gusto si Donnie kay Sonia. Kahit na matapos ang tumanggi sa panliligaw si Sonia, nanatili ang suspect na nahuhumaling sa kanya, madalas na nakangiti ng nakakaloko sa mga larawan ng biktima. Nagkataon, si Donnie ay nagmamay-ari ng isang asul na pickup truck na naging pangunahing suspect. Dahil dito, agad siyang dinala ng mga pulis para tanungin. Gayunpaman, napatunayang hindi tumulong si Donnie sa interogasyon ng pulisya na nagsasabing wala pa siya sa bayan noong panahong iyon. Ngunit nang idiin tungkol sa kanyang kinaroroonan, ang kanyang mga mata ay dumilat at iniwasan niyang magbigay ng direktang sagot na nagmumungkahi na siya ay may itinatago. Ito ay nagpapataas ng hinala ng mga pulis. Isang araw, matapos ang pagtatanong, kumuha ng search warrant ang pulisya para inspeksyonin ang tirahan ni Donnie. Natuklasan nila ang maraming kahina-hinalang mga bagay sa likod bahay. Natagpuan nila ang asul na pickup truck at isang pares ng puting sneakers na may mga mantsa ng dugo. Isang piraso ng asul na tela na hindi tinatablan ng tubig na may marka rin ng mga mantsa ng dugo at 3 hunting rifles na mayroon ding mga mantsa ng dugo sa mga stock. Dahil sa mga nakakahimok na ebidensyang ito, halos siguradong pulisya na si Donnie ang pumatay kay Sonia. Kasunod nito, dinala nila si Donnie pabalik sa istasyon para sa karagdagang pagtatanong at isinailalim ang mga nakolektang items sa forensic analysis. Dahil si Donnie ang pangunahing suspect, ang pulisya ay nagsasagawa ng isang malupit na interogasyon. Inamin ni Donnie na ang dugong natagpuan sa kanyang bahay ay hindi dugo ng tao, kundi mula sa isang baboy ramo. Ipinaliwanag niya na noong panahon ng insidente ay nangangaso siya sa labas at hindi sa bayan. Hindi niya binanggit ang pangangaso noong unang interogasyon dahil sa kawalan niya ng lisensya sa pangangaso. Kaya naman, pinili niyang itago ito. Bagamat, kapani-paniwala ang paliwanag ni Donnie. Hindi lumabas na kumbinsidong pulisya at nagpa siyang hintayin ang mga resulta ng pagsusuri sa ebidensya bago gumawa ng pangwakas na panghatol. Sa lalong madaling panahon, ang mga resulta ay lumabas na. Kinukumpirma ang pagsalaysay ni Donnie na ang dugo sa kanyang bahay ay mula lamang sa mga baboy ramo. Bukod dito, ang kalibre ng mga bala mula sa 3 hunting rifles ni Donnie ay hindi tumugma sa tama ng baril sa katawan ni Sonia. Nangangahulugan ito na hindi si Donnie ang may kasalanan. Napilitan ng pulisya na palayain siya. Tungkol naman sa kanyang hindi otorisadong aktibidad sa pangangaso, pansamantalang isinantabi iyon ng pulisya na hinihiling sa kanya na maghintay ng karagdagang investigasyon. Bagamat, hindi nagbunga ang pag-ikot ng pagsisiyasat na ito, naniniwala pa rin ang pulisya na ang susi ng kaso ay nasa asul na kotse. Dahil dito, naglunsad sila ng komprehensibong survey sa lahat ng sasakyan sa maliit na bayan. Dahil sa katamtamang populasyon ng bayan, mabilis na natukoy ng pulisya ang isang kahina-hinalang sasakyan sa pamamagitan ng pagsuri sa impormasyon ng plaka. Nalaman nila ang pangalan ng may-ari ng sasakyan. Benjamin, isang 23 taong gulang na hindi isang lokal na residente. Siya lang din ang hindi residente sa bayan. Dumating si Benjamin dahil doon nakatira ang kanyang kasintahan. Ang kotse ni Benjamin ay isang asul na sedan. Dahil sa kanyang hindi lokal na katayuan at ang tiyempo ng insidente, madali para sa pulisya na likas na maghinala sa kanya. Matapos magsagawa ng detalyadong pagsisiyasat kay Benjamin, natuklasan ng pulisya sa pamamagitan ng kanyang mga tala sa paglalakbay na nakarating lamang siya sa Nome noong hapon ng ika-12 ng Agosto. Ang forensic analysis ay nagbungkahi na si Sonia ay pinatay ng maaga noong Agosto 11. Maliwanag na hindi maaaring si Benjamin ang pumatay dahil wala siyang pagkakataon. Isa na namang failure sa investigasyon ang nangyari. Sa kabila ng paghahanap sa lahat ng mga residente ng bayan, nabigo silang makahanap ng higit pang mga asul na kotse na may populasyon na mas mababa sa 4,000 katao sa bayan.
Ang bilang ng mga sasakyan ay medyo limitado, kaya't labis na malamang na hindi sila magkakamali sa kanilang paghahanap. Maaari bang sila'y nagkamali sa kulay ng sasakyan? Isang tawag sa telepono ang nagpabago ng takbo ng kaso. Isang araw sa Setyembre 2003, mga isang buwan matapos ang insidente, natanggap ng pulisya ang isang anonymong tip. Ang tumawag, isang babae, ay nagsabing nakita niya si Sonia noong gabi ng insidente. Habang nagtatapon ng witness ng basura, nagkataon niyang nakita si Sonia na pauwi. Nagpalitan sila ng pagbati bago napansin ng babae ang isang sasakyan ng pulis na nakaparada sa harap ni Sonia. Si Sonia ay nagkaroon ng maikling pakikipag-usap sa opisyal bago sumakay sa kotse ng pulis at umalis. Hindi nasulyapan ng tumatawag ang mukha ng opisyal. Inamin ng babae na hindi siya lumapit kanina dahil sa takot sa gulo, ngunit nakonsensya siya. Hindi niya kayang makitang pagkamatay ni Sonia na hindi pa nare-resolba at nagpa siyang ihayag ang katotohanan. Sa pagkakarinig nito, unay nagulat ang pulis na kumuha ng tawag. Ngunit nakumpirma na merong police car na kulay asul sa police station. Ang asul na pintura ng kotse na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen ay maaaring iniwan ng isang sasakyan ng pulisya. Ang opisyal na kumuha kay Sonia ay maaaring ang tunay na salarin. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpaliwanag kung bakit hindi natagpuan ng pulisya ang asul na sasakyan na nagkasala. Sa buong panahon, ang katotohanan ay nasa malapit lang pala. Ang buong bayan ng Nome ay may 8 opisyal ng pulisya na nakikita ng mga lokal na residente bilang mga anghel na tagapagtanggol at nag-aalaga ng kaligtasan ng komunidad. Ang mga mamamayan ng bayan ay nagtitiwala ng lubos sa kanila. Nagsagawa ng tahimik na investigasyon ang investigador. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga rekord ng tungkulin, natukoy nila na ang mga opisyal na naka-duty sa gabi ng insidente ay ang magkasamang sila Paul, 36 taong gulang, at Owens, 42 taong gulang. Kinwestiyon ng hepe ang mga ito ng individual. Sinabi ni Paul na hindi siya nagkaroon ng trabaho sa labas ng kanilang opisina noong gabi na iyon at nasa istasyon lamang siya. Sa pagsulat ng mga ulat, sinabi ni Owens na siya ay nagpatrol malapit sa isang malayong bar pabalik sa istasyon bandang 4 a.m. Habang nagbigay sila ng malinaw na mga timeline at mga lugar ng aktibidad, may mga testigo para suportahan ang kanilang mga alibay. Nagpa siya ang hepe ng pulisya na isailalim sina Paul at Owens sa mga pagsusuri sa lie detector test. Dahil walang ganoong kagamitan ang Nome, inayos ng hepe na ipadala sila sa Anchorage, ang pinakamalaking lungsod ng estado, para sa mga test na nakaschedule para sa susunod na araw. Gayunpaman, nang gabi ring iyon, nakatanggap ang istasyon ng pulisya ng mapanuksong liham mula sa salarin. Ang liham ay kinukutya ng pulisya dahil sa pagdududa sa sarili nilang mga kasamahan at idineklara ang nagpadala na siyang tunay na pumatay. Kumpiyansa nitong sinabi na hindi sila mahuhuli ng pulis at sa oras na mabasa ng pulis ang sulat, ang nagpadala ay umalis ng hindi nakikilala. Nang makita ang liham, nag-alinlangan sandali ang hepe ng pulisya kung paniniwalaan ang sulat. Gayunpaman, mabilis na nakita ng hepe ang pakana ng salarin. Sa halip na linisin sina Paul at Owens ng hinala, ang liham ay talagang pinatindi ang hinala na ang tunay na salarin ay isa sa 2 opisyal. Una, ang timing ng sulat ay masyado nagkataon. Pangalawa, ang katotohanan na sina Paul at Owens ay ipapadala para sa mga pagsusuri sa lie detector ay impormasyon na iilan lamang ang nakakaalam. Paano nalaman ng salarin? Ito ay maliwanag na ito ay isang diskarte ng tunay na salarin upang ilihis ang atensyon mula sa kanilang sarili. Sa kasamaang palad, ang pamamaraang ito ay nagsilbi lamang upang palalimin ang kanilang mga hinala ng maaga. Kinabukasan, ipinadala sina Paul at Owens sa Anchorage para sa mga lie detector test. Sumailalim si Paul sa isang serye ng mga pagsusuri at sa huli ay napatunayang inosente siya. Ngunit nung turn na ni Owen, bigla siyang nagreklamo ng pananakit ng ulo at sinabing wala siya sa tamang kondisyon para sa pagsusulit. Nang makita ito ng hepe, ang hepe ng pulisya ay agad inaresto si Owens bilang suspect at sinimula ng isang detalyadong investigasyon sa kanyang pagkakasangkot.
Isang saksi ang dumating na nagsasabi na noong gabi ng Agosto 11, 2003, ang araw pagkatapos ng pagpatay kay Sonia, nakita nila si Owens na nagsusunog ng isang bagay sa loob ng isang abandonadong pabrika. Sa pagkilos na ito, ang pulis ay nagpunta sa pabrika at nakakita ng isang butones mula sa isang pares ng maong at isang metal na hair accessory sa isang tumpok ng abo. Kinilalang mga gamit na ito na pag-aari ng biktimang si Sonia. Sa pagtuklas na ito, nakakuhang pulisya ng mahalagang ebidensya laban kay Owens. Kasabay nito, nang malaman ng tungkol kay Owens, nakatanggap ang pulisya ng maraming tawag mula sa mga kabataang babae na naguulat ng mga pagkakataon ng sexual na paniligalig at panggagahasa ni Owens. Lumabas na madalas na inaabuso ni Owens ang kanyang posisyon para mangharas at manakit ng mga babaeng lasing. Pinili niya ang mga lasing na babae sa ilang kadahilanan. Hindi gaanong lumalaban ang mga lasing na babae. Higit pa rito dahil sa mataas na katayuan ng pulisya, lalo na sa maliit na komunidad noong panahong iyon, ang mga biktima ay madalas na nag-aatubili na iulat ang pang-aabuso. Nang naaresto si Owens, ay tuluyan na silang naglakas loob na humarap. Nagawa ni Owens ang kanyang mga krimen sa mahabang panahon nang walang nagsusumbong, hanggang sa makatagpo niya si Sonia sa gabi ng insidente. Bagaman dumalo si Sonia sa isang pagtitipon, hindi siya umiinom ng alak. Nagbunga ito ng matinding panlalaban nang tangkaing gahasin siya ni Owens. Sa takot na isumbong siya ni Sonia, pinili ni Owens na patahimikin siya sa pamamagitan ng pagpatay. Noong ika-4 ng Nobyembre 2003, 3 buwan pagkatapos ng pagpatay kay Sonia, hinarap ni Owens ang kanyang unang paglilitis sa lokal na hukuman. Kasunod ng higit sa 2 buwan ng paglalahad ng ebidensya at higit sa 10 araw ng deliberasyon, ang hukom ay pinawalang sala si Owens. Inihiyag ng mga investigador na si Owens ay may malapit na koneksyon sa ilang miyembro ng lokal na hurado. Pagkalipas ng 2 taon, noong ika-6 ng Desyembre 2005, pagkatapos ng maraming paikot-ikot, ang kaso niya ay inilipat sa ibang lungsod para sa paglilitis. Sa pagkakataong ito, naging maayos ang paglilitis, kung saan ang lahat ng miyembro ng hurado ay umabot sa isang nagkakaisang desisyon. Si Owens ay napatunayang nagkasala ng first-degree murder at maraming bilang ng panggagahasa. Sinentensyahan siya ng 101 taon sa bilangguan na may posibilidad ng parol pagkatapos magsilbi ng 34 na taon. Sa wakas, ang kaso na ito ay nailapit sa isang tiyak na pagtatapos.